Alam mo, nakita ko yung Instagram post ng First Lady Liza Marcos. Basahin ko lang, what do you make of this post? Kasi pina-follow ko rin, gusto kong malaman what they're up to, di ba? Cleve, nabasa mo ba yung post ni First Lady Hindi Liza pa eh. Ano bang Araneta sabi niya? Marcos? Ito. Ano sabi? So nag-post siya ng picture sa Instagram kasama ang presidente at yung kanilang staff. So itong staff, mga ordinaryong staff nila na hindi natin kilala. Okay, sabi niya, couldn't help but shed a tear. Mangiyak-ngiyak daw siya as I listened to my husband deliver his sona. When he said, lalo na raw sa part na sinabi niya, we are respectful, we are dignified, and we do not yield. Sabi niya, I felt the weight of every challenge, every sacrifice, and every prayer that brought us to this moment. This time next year will be my husband's last sona. So please allow me to say what I know is in his heart. Heart emoji. To every member of our staff, you've always been family to us, and to everyone who never stopped believing in our shared vision, thank you. Tapos ito, your stress niya, loyalty. Ayan. Hard work and quiet sacrifices have meant more than words can ever express. You are respectful, dignified, and you will, tapos naka-stress uli, never yield. Clap, clap, clap. Maraming salamat sa inyong lahat. Parang, ano masasabi nyo dito? May will not sariling yield. sona pala si First Lady. Diba? May sarili siyang sona. Parting words. Diba? Oo. Parang palaban, no? Ewan ko, or we do not yield kasi. At saka may mga loyalty. At Saka may mga bold, naka-italicize, yes, 'di ba? Yan, may mga yung emphasis words. Naka-emphasize, ito yung naka-italics. We do not yield, respectful, dignified, loyalty. Yan ang kanyang mga words na in-stress. May mga ano kasi, 'di ba? May mga dating alyado na nagja-jump ship, no, sa kalagitnaan ng administrasyon, 'di ba? Medyo na-challenge din ng midterm elections yung administrasyong Marcos. So I think kagaya nung basa ko dun sa SONA, yung talumpati ng Pangulo ang sinasabi nila, hindi pa tapos ang termino niya. Meron pa siyang ibubuga, lalaban pa siya, 'di ba? At syempre, tayo, yung ordinaryong publiko, no, titingnan natin kung magagawa niya ba yung mga pangako niya. And sabi ni First Lady, yun nga, sa last na SONA, di ba? Mukhang nag-look forward na siya eh. Mukhang Sabi handa nga, na siya. Na this time next year will be my husband's last sona. Sabi niya. Diba? Sana Nagpasalamat na lang siya. mukhang nagiging emotional na ba ang First Lady kasi bababa na sila mula sa Malacanang. Oo, matatapos na, malapit na. And, well, let's wait and see. Kasi nga, ang sinasabi nga nila, anong mangyayari rin after his term and ano rin mangyayari sa kanila, di ba? Oo. Ang bilis ng oras, no? Ayun Kailan nga lang? 2022, magto-2028 na pala. Oo, Oo. mag-election na. May election na. Oo. Oo. Ayun. Well, anyway, Cleve, in one sentence, anong pinakamahalagang mensahe ng SONA? Hirap naman ang one sentence. In one thought. We only have 1 minute left. One thought. One thought. Dagdag One ko pa thought per naman. sentence. No, I think ang sinasabi ng Pangulo ay hindi pa siya sumusuko, no? Handa pa din siyang ipaglaban yung administrasyong Marcos at handa siyang ipaglaban yung mga ordinaryong Pilipino. And of course, tayo, we wish him the best, no? At sana magtagumpay siya. Not because we want to support a Marcos to succeed, no, but because he has a nation to serve, no, and his success, no, will be the success of our nation as well. So sana matupad ang mga pangako ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ngayong taon. Ayun, may SONA na rin si Cleve. Ano? Maraming salamat. Thank you. Cleve Arguel, yes. Ayan po ang ating, ngayon ang nakalagay sa'yo dito, Cleve, political scientist. Ayan, and founder ng Momentum Research. Thank you, Maraming Cleve. salamat, Cleve. Maraming salamat, Migs at Ninya.